Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at alas 5:51 na madaling araw sa aking orasan. Hindi ko alam kung nakatulog ho kayo ng maayos kagabi. As usual, konti lang din ho yung tulog natin. At siyempre, maganda lang ho dyan, nagising ho tayo. Ano po? Bagamat struggle tayo sa tulog, ganun ho talaga pagka nagkakaedad na ho Pero may mga tao, kompleto pa rin ang oras pag natutulog, kompleto pa rin. Opo. Ang mahalaga lang po, panibagong araw, panibagong opportunity na ibigay sa atin ng Lord. Yan po yung pinaka-importante. Gusto ko po magpasalamat sa mga nagdasal para kay Mama. Kagabi po kasi na-confine si Mama sa ospital. Bigla daw ho tumaas yung kanyang, blood pressure. Apo. Saka inuubo. Yan. Madalang naman magpa-ospital si Mama pero bilag lang sa daliri namin yung na-hospital siya. Opo. Ganun kabuti ang Lord kay Mama. Salamat po sa nagdasal sa inyo na nabahala din naman kagabi. Ay, hindi ho tayo nakapag-broadcast kagabi kasi wala pong wala pong wifi. Actually, naka-data lang ho ko ngayon. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot itong data na ito. Pero hopefully, ay ma-restore yung wifi po sa araw na ito. Opo, baka mamaya-maya pa ho maayos yan. Pagkagayon man, maraming salamat sa Panginoon sa opportunity na kayo ho ay nandyan, nakipagdasal kay Bro Calix, sa aking mother. At maraming salamat po sa inyong pagdadasal. At nakita ho namin ni Mrs. yung inyong concern. Opo. Mga kapatiran na nag-comment na kamusta na si Mama. Nakauwi naman ako noong gabing rin yun. Mga ilang oras lang din ho doon sa hospital. Kaya salamat po sa Panginoon. Antayin natin si kapatid na Apol at nandiyan na siya. Morning, Apol. Good morning, kapatid. Oo, nakikita mo dyan ngayon yung sa akin wala kang itsura dito sa screen. Pero sa'yo, nakikita mo ba? Baliktad tayo. Nakikita ko yung sarili ko, pero ikaw hindi kita makita. Ayun, edi mamaya na lang yan. Yun ang medyo maganda kay kay Boss Meta. Anyway, salamat na lang sa opportunity, kapatid na Apple. May problema tayo ng konti sa Wi-Fi, kaya hindi ako nakapag-communicate. Naka-data tayo ngayon at hopefully umabot tayo sa ating broadcast today. Okay, let's start. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa ng Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ho ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Katalin at makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Lunes at 10 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ho ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Magandang umaga, Kabrad, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Good morning po sa lahat. Tayo po magsisimula. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour Pour forth, forth, we we beseech you, O beseech you, Lord, Lord, thy grace grace into in our your hearts, hearts, that that we, we to to whom the whom the incarnation of incarnation of Christ, your Christ, Son, your Son, was made is known by made the known by the message of an message of an angel, angel, made by his by his passion passion and and cross, cross, be brought to the brought to the glory of glory his of his resurrection, resurrection, to the through the same same Christ Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. Glory be to the God, Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, is ever shall be, world without end. Amen. Today is the 10th of February, Monday of the fifth week in Ordinary Time. In the liturgy, the Church celebrates the memorial of Saint Scholastica, an Mm, abbess. The story and history of Saint Scholastica. Of this saint but little is known, save that she was the sister of the great patriarch Saint Benedict, and that, under his direction, she founded and governed a large community near Monte Cassino. Saint Gregory sums up her life by saying that she devoted herself to God from her childhood, and that her pure soul went to God in the likeness of a dove, as if to show that her life had been enriched with the fullest gift of the Holy Spirit. Her brother was accustomed to visit her every year, for she could not be sated or wearied with the words of grace which flowed from his lips. On his last visit, after a day passed in spiritual converse, the saint, knowing that her end was near, said, "My brother, leave me not, I pray you, this night, but speak with me until dawn on the bliss of those who see God in heaven." Benedict would not break his rule at the bidding of natural affection. And then the saint bowed her head on her hands and prayed, and there arose a storm so violent mm, that he could not return to his monastery, mm, and they passed the night in heavenly conversation. mm, 3 days later, Saint Benedict saw in a vision the soul mm, of his sister going up in the likeness of a dove into heaven. mm, Then he gave thanks to God for the graces he had given her, and for the glory which had crowned them. Also she died. When she died, Saint Benedict, her spiritual daughters, and the monks sent by Saint Benedict mingled their tears and prayed, "Alas, alas, dearest Mother, to whom do you leave us now? Pray for us to Jesus, to whom you are gone." They then devoutly celebrated Holy Mass, commending her soul to God, and her body was borne to Monte Cassino, and laid by her brother in the tomb he had prepared for himself, and they bewailed her many days. And Saint Benedict said, "Weep not, sisters and brothers, for assuredly Jesus has taken her before us to be our aid and defense against all our enemies, that we may stand in the evil day, and may be in all things perfect." She died about the year 543.
Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and also for the intentions of our family, for the conversion of our own family, and for the intentions of all those who are with us today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Scholastica, Pray pray for for us. us, In the name of the the Father, Father, and of the the Son, Son, and of the of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Good Amen. morning. Kapatid, baka meron kang gustong i-shout out at ilang mga announcement mula sa inyong parokya. Just go ahead, Apple. Yes, good morning po. Sa ngalan po ng Latin Rosary Missionaries, ako po ay nagpapaanyaya o iniimbitahan ko po kayong lahat. We invite you to join us, learn Latin 101, or this is a Latin tutorial class by the Latin Rosary Missionaries, as we're looking for leaders to pray with us the Rosary every day in a Catholic way. Mamaya po, meron pong Latin tutorial class na magaganap mamayang gabi, alas 6 po ng gabi. Pwede po kayong sumali. Ito po ay libre. This is for free. Just register doon po sa link na nasa Facebook page po ng Latin Rosary Missionaries. Just look for the Latin Rosary Missionary Facebook page. Meron po kaming mga post, and the link is also available. You can also send us a message kung meron po kayong mga katanungan, and if you'd like to join. Meron po kaming ginawa na GC at pwede po kayong isali doon. The Zoom room will be open at 5:30 p.m. But the class will start at 6. We have a special teacher that teaches Latin na magtuturo po mamaya. So, welcome ko po kayong lahat. At good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga sa aming Cura Paroko, si Father Farley Ray Santillan, dito sa Immaculate Conception, Bacchus Mansilingan. Good morning din po sa aking mga magulang na kasalukuyang nanonood. Hindi po sila nakapag-daily mass today. And also, good morning din po sa lahat ng ating mga kapatiran sa CFD Bacolod at CFD Antipolo Rizal. Sa lahat, good morning po. Nawa ay patnubayan po tayong lahat ng Panginoon. Gabayan at pakaingatan, at wag po nating kalimutang ipagdasal ang bawat isa. Thank you, Brad. Good morning. Alright, maraming salamat, Apple, for joining sa ating regular broadcast. God bless. God bless, kapatid. Thank you. Alright, si Apple kasama natin sa ating broadcast. Regular ho natin siya makasama kapag bakante siya hanggang Sabado po. Opo. Salamat, Apple, siyempre sa ating mga ninong at ninang dyan. Maraming salamat po. Okay. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn, at yung aming dalawang anak po na si James Philip at Alana Grace. Maraming salamat. At yung aking mother, maraming salamat sa pagdadasal nyo kagabi. Na confined si mama sa ospital kagabi. Mga ilang oras lang din ho. Tumas po yung kanyang blood pressure po. At bihira po na ospital yon. Salamat sa Panginoon sa inyong dasal, ha. Opo, salamat po. Binabati ko si Eloisa, na aking kapatid, at si Fred Al, Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo,
si Picoy, si Rox, Esme at yung kanilang mga anak, si Julie at Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan. Maraming salamat kay Buboy, kay Bogs, at yung kanilang mga anak. Salamat. Kay Ate Lydia, ganun din. Kay Tio Joe, kay Tia Edna dyan sa bahagi ng Karangalan Village sa Cainta. At sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po. At sa lahat po ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyong parish priest. God bless. Lord willing ho ay makapasyal ho ko dyan sa ating lugar sa Catanduanes. Salamat po. Gusto ko lang ding i-acknowledge yung aking si Sister Mercy ng Pauline Media, Catholic Bookstore dyan sa downtown at lahat ng staff. Magandang umaga po sa inyo. Yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. At sa aming seminarya na si Bro Simon, na si Bro Kent. Sister Malu ng PPC at the same time ninang namin sa kasal ni Mrs. Maraming salamat po, Ninang Malu, PPC sa lahat ng mga opisyales. At si Ninong Bernardo Apoyon dyan sa Finance. Mike Sara ng aming Parish Secretary. Ganon din si Marilyn Logroño at si Jubian Mare. Magandang umaga po. Alright. Gusto ko lang din batiin ang buong tropa ng CFD sa National, si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Maraming salamat po. Si Bro Wendell Talibong, si John Doe, si Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma, at mga iba pa na kasamahan po natin. God bless. At sa lahat ng mga fellow students ng catechetical training na kung saan si Brad Calixto ay kasama bilang pagsasanay bilang katekista dyan sa Sacred Heart Seminary. Magandang umaga po sa aming mahusay na coordinator na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno at sa aking mga kaklase at sa aming 4 na mga lalaki na nagsasanay. Gusto ko rin i-shoutout si Miss Lucille ng UNOR, napakahusay na tagapagpadaloy ng pagtuturo at marami kami natutunan sa kanya kay Ma'am Lucille dyan sa UNOR. Maraming salamat po sa inyong naiambag sa amin na mga would-be catechist. No? Maraming salamat po. Yung ating mga shares po, gusto lang natin acknowledge si Ate Yam Montejo, Corazon Gagi, Alvin Bahan, salamat po. Kay Brad Ang Cortez, dyan sa Bantayang Kabangkalan, God bless. Kay Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, Darling May Peñaflor Sibonga, at kay Ate Maribek Cabato Largo. At sa iba pa mga kapatid na nagbabahagi po ng ating mga videos, maraming salamat po sa inyo. Alright. Mamaya ko na po babatiin yung mga kasamahan natin dito yung nandito sa ating broadcast. Pero po kung panahon sa inyo mamaya mga kapatid. Tayo po ay nasa ating gospel for today, Mark chapter 6, 53 to 56. May lang po ito. Ang sabi po rito, when Jesus and his disciples had crossed over, they came to land at Gennesaret and moored the boat. When they got out of the boat, people at once recognized Jesus and rushed about that whole region and began to bring the sick on mats to wherever they heard he was. And wherever he went, into villages or cities or farms, they laid their sick in the marketplace and begged him that they might touch even the fringe of his cloak, and all who touched it were healed. Mga kapatid, mapapansin nyo, nakafocus lagi tayo sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Sapagkat naniniwala po tayo na ang pinakasentro ng ng salita ng Panginoon Diyos ay sa mga sinasabi mismo at karanasan ng ating Panginoon Diyos at ng kanyang mga disciples. Naniniwala po tayo bilang mga Katoliko na mahalaga sa atin
na maging sentro ang Panginoong Jesucristo. At si Jesus Christ naman talaga ang pinaka-center of attraction sa Roman Catholic Church. At siya po yung ating tagapagligtas. Mga kapatid, ang gospel for today ay makita natin nakasentro ito sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Isa po sa mga reasons kung bakit ang tao sa panahon niya ay pumupunta sa Kanya ay nagkaroon sila ng pag-asa. Dahil sa iba't ibang karamdaman ng mga tao noong unang panahon, sa panahon ni Jesus, nung siya ay nasa lupa, ay masasabi nating pag-asa ito para sa kanila. Nakita natin di ho ba yung kwento ng isang paralitiko na dinala po siya ng 4 na mga kaibigan niya? Nakita natin doon yung pananampalataya ng magkakaibigan at yung pananampalataya rin ng paralitiko. Nakita rin natin doon yung concern ng 4 na magkakaibigan na to na dalhin yung itong paralitikong kaibigan nila sa ating Panginoon. At hindi ho sila nagkamali. Nung dinala nila kay Jesus Christ, itong kaibigan nila na may karamdaman, nagkaroon ng pag-asa. Nakalakad, gumaling ang paralitiko. Nakita rin ho natin yung ay sa kwento na isang babae na dinudugo po siya for 12 years. Sabi ng Biblia, nakapunta na po siya sa iba't ibang doktor. Halos nagastos niya lahat yung pinakaingat-ingatan niya na yaman. Nauwi lang po dun sa nauwi sa wala. Nalaman niya si Jesus ay naging popular sa mga panahon na yon at naisip niya, mahawakan ko lang yung pinakalaylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ganun katindi yung pananampalataya ng babae na yon na dinudugo ng 12 taon. Nakapatid, makita natin na ang mga tao noong unang panahon ay nagkaroon ng pag-asa. Naandun si Jesus, pinuntahan nila, nag-effort sila, hindi lang sila merong pananampalataya, kundi naandun yung kanilang participation. Ano yung participation? Yung malasakit ng mga tao, dinala yung paralitiko. Grabe yung effort ng 4 na yon. At itong babae na ito, importante, merong pananampalataya tayo. Kung nag-isip siya na mahawakan ko lang yung laylayan, yung dulo ng damit ni Jesus, pero hanggang isip lang, wala siyang ginawa, hindi siya nag-participate, palagay ko walang healing na mangyayari. Mga kapatid, dito ina-highlights ni Mark ang ministry of healing ng ating Panginoon Diyos. Na huwag po tayong mamamali. Sa panahon natin, marami pong iba't ibang denominations. Even sa Catholic Church, di ba? May mga pari tayo na mga healing priest. Okay. Pero labas sa mga Catholic na healing priest natin, may mga denomination o sekta na nagpa-practice din po ng healing. Na kada worship service ay bahagi ito ng kanilang ginagawa. Merong healing session na kung saan may paniniwala na kapag sila ay pina-pray over, that something will happen. Marami na tayo nababalitaan yan. Ang iba dyan ay totoo, ang iba ay mga peke. Marami na akong kwento niyan na mga peke na pagpapagaling. Lalo na pag tinatamaan po ng camera, hindi mo na alam yun eh. Yung pala scripted yung iba doon. Kunyari nasa wheelchair, pero nakausap na pala yun. Pagdating sa pinaka-highlights, kinakailangan niyang tumayo. At it was a public display nung arrogance ng mga preacher. Marami gumagawa po niya ng mga peke na pagpapagaling sa panahon natin. Pero sa panahon ng Panginoon Diyos, hindi ho fake yon. Wala hong camera sa panahon ni Jesus. Wala pong social media. Wala pong press corps na sumusunod-sunod kay Jesus. Sabi ng salita ng Panginoon, pag nalaman ng tao, nagpunta si Jesus sa village, dinadala nila lahat ng may mga karamdaman. Pag si Jesus ay naandun sa mga cities, dinadala ng mga tao yung may mga karamdaman nilang kamag-anak, kaibigan. Pag si Jesus, nalaman nila nasa farms, nagdinadagsa si Jesus doon. Ano ang kanilang purpose? Ba't nila dinadala yung mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay? Kasi gusto nilang
gumaling yon. Mga kapatid, gusto kong puntusan dito yung malasakit ng mga tao. Normally, tayong mga Pinoy, pag kami nagkakasakit sa atin, nababahala tayo. Kagabi nga lang ho tinext lang ako ng kapatid ko kasi nasa Cainta sila mama Cainta Rizal Nasa Negros ako. Tinext lang ako nung pangatlo kong kapatid. Ako kasi yung panganay Ako lang yung medyo napawalay sa kanila, medyo malayo-layo sa Negros Tinext ako kagabi, sabi nung kapatid ko nagtatrabaho doon sa Shangri-La. Sabi nung kapatid ko, Noy, yung Noy kasi kuya, si mama dinala namin sa ospital. Mataas yung dugo. Tsaka yung kanyang plema sa likod. O syempre, may edad na si mama, 75 may kaba ka, maski pa paano. Tsaka sabi ko nga sa inyo, bihira na ospital si mama sa talambuhay niya. Bihira ako bilang sa daliri ko, yun na ospital yun. Bihira, 75 na Pagka may karamdaman, di ba? Nababahala po tayo. Depende sa kaso. Meron kayo mahal sa buhay na nagpunta ron sa CR, pumalo yung ulo dun sa floor, di ba? Maraming maraming eksena, vehicular accidents, di ba? Especially sa motor. Mas marami nadidisgrasya sa motor lalo na single marami. Nababahala tayo. Ang ating kagyat na ginagawa, pag nababahala tayo, nagdadasal tayo. At hanggat maaari gusto nating makatulong, di ba? Kung malapit tayo doon, pupunta natin sa ospital, nag-o-offer tayo ng dasal at even finances. Ganun tayo ng mga Pilipino. May pagpapahalaga tayo sa kalusugan natin. Pero siyempre, kapag may nakita ka na aksidente sa kalsada, hindi basta-basta pinapakialaman yon. All you have to do, basta may nakita ka eksena ng ganun, banggaan, head-on collision, etc., nahagip, hindi pinapakialaman yon. Tawag ka agad sa ambulansya o kaya i-notify yung barangay dyan sa paligid mo, tapos sila ang mag-a-assist nun. Kasi may mga well-trained na nag-aasikaso nun Kasi pag inasikaso mo yun, yung sa ulo lang, yung medyo itataas natin ng konti yun. Yun lang yun ang pwede mong gawin Kasi dapat naka-elevate na konti yung ulo. But again, iba-iba yung sitwasyon. The best thing to do ay tumawag po sa mga expert. Kasi pag more na pinakailaman mo yan, lalo na kung may tama sa buto, etc., mapapahamak pa ho yun. Kaya pag may nakita kayong ganyang eksena, talagang the best thing ay talagang tawagan yung pinakamalapit na kung sino napansin yung pulis dyan, barangay enforcer, etc. At to call their attention. Ganun tayo, mga Pilipino. Dito, sa kwento, nakita natin dito yung malasakit ng mga tao. Nadalhin yung mga kaibigan nila sa paanan ng Panginoon Diyos. Huwag sana mawala yan sa atin bilang Katoliko. Pangalawa, huwag nating isipin na interviewin mo na yung tao, Brad, Katoliko ka ba? Okay, na-stroke. Interviewin mo muna kung Katoliko para hindi, wag ganun. Maski na anong sekta niyan, maski yan pa kalaban natin, ika nga sa doktrina, protestante yan o anuman, hindi na importante yon. Ang maganda nito, pag nalaman nila at Katoliko pala yung tumulong, tas wala tayong sinisingil sa kanila, etc., di may masmasan sila sa dulo. Ba't nga ba natin inaaway ang Katoliko? Mga kaibigan pala to. Tsaka kilala tayo sa good works. I-maintain natin yung good works na yan, mga kapatid. Kasi malaking tulong yan. Yan yung sinasabi ng Panginoon na sabi ng Lord sabi ng mga tao sa Lord, paano namin kayo? Kailan namin kayo nakita nakahubad kayo, wala masuot, na kayo ay nakakulong, etc., wala kayong makain. Sabi ng Lord, kapag ginawa niyo yan sa mga tao, ibig sabihin yung good works natin, ano to sa Panginoon Diyos?
Ganon si Lord. Hindi lang tayo puro pananampalataya, puro Bible. Hindi, balanse tayo. May good works tayo eh. Opo. Importante yan hanggat nasa lupa tayo, yung pagpapakita ng tulong sa kapwa. Opo, mga kapatid. Ano ginawa ng Panginoon Diyos dito? In-interview niya ba yung mga tao? Op. Meron ka bang pananampalataya sa God the Father? May dinalang hindi makarinig? Op. Nagsisimba ka ba? Religious ka ba? May ganun ba eksena dito sa gospel ni Mark? Wala po. Ang ginawa ni Jesus, nung dinala sa kanya ng mga tao, lahat iba't ibang karamdaman, pinagaling niya. Yun po yung in-offer ni Jesus. Wala pong interview. Hindi po siya naningil. Wala akong camera doon. Shh, camera, halika rito. Tutukan niyo to habang pinapagaling ko ha. Oh, press. Halika rito. Sulat niyo to ha. Palabas niyo sa dyaryo to ha. Wala akong ganun eh. Wala akong drone. Na habang nagpapagaling si Jesus, yung drone sa ere gumaganong-ganon oh. Wala akong ganun. Purely motivated by love. Grabe no. Sa panahon natin ngayon, pag nagpa-check up ka, 500. Di ba? Kasi ayaw na natin pumunta sa public eh. Kasi ang ating mindset eh, pag sa public, una, hindi ka naasikaso dyan. Makakatipid ka nga, pero papahirapan ka sa papeles. Pabalik-balik ka pa. Alam mo yan, yung ganyang eksena, naranasan ko yan eh. Pabalik-balik, tutulong, pero papahirapan ka pa. Maraming hinihingi sa'yo. Eh, ikaw lang din naman yung tao na, pasyente doon. Pero papahirapan ka pa. Di ba? Ang masama niya, pag nasa public, sa karanasan ng marami, nakapila po yan eh. Hindi kayo pwede pag pumunta kayo dyan, on the spot, asikasuhin kayo. Walang ganong eksena eh. Sabi nga ng mga tao eh, dito sa amin lugar eh, sa kilalang, rito eh, ospital eh, mapapamura ka talaga dahil, naghihingalo na yung kasama mo, tapos marami pang interview eh. Alam mo yun? On the spot na may nangyayari, eh maraming dinala ng ambulansya doon eh. Eh yun lang naman yung kilala doon sa lugar nyo halimbawa. Ano nangyayari? Namamatay po doon. Ang sabi nga nila, di bali nang sa private kami kasi naasikaso kagad kami. Yun ang mindset ng taong bayan ngayon. Hirap pag may sakit. Kaya nga, i-consider din natin to ha kasi wala kami nito. Yung parang healthcare. Yung insurance. May gastos kasi yan sa totoo lang. Pero can't afford yan ang taong bayan. Sa totoo lang, can't afford. Kaya inaasahan na lang natin yung PhilHealth natin eh. Ano pa pinagagawa ng mga politicians natin eh. Sa ginagawa ng pera eh. Anong ginagawa nila doon sa pondo ng PhilHealth eh. Kung saan nila dinadivert eh. Maiinis ka talaga sa nangyayari sa bansa natin. Pero siyempre, bilang Katoliko, nagpapahalaga tayo doon sa ating pananampalataya at the same time sa ating kalusugan. Mahirap magkasakit sa mga panahon na to. Sa totoo lang. Mahirap magkasakit. At yun lang, kung meron kayong pondo, edi gawa natin ng paraan yung insurance ba na di ba? Kaya lang mahal po talaga eh. I think 98% ng populasyon sa Pilipinas, hindi kaya yan. Iilang porsyento lang sa Pilipinas meron yan. Kaya yung na-hospital ka na naka-aircon ka, di ba? Ganda nung ganong feeling eh. Tapos sinusundo ka ng ambulansya ron sa bahay mo. Walang kahirap-hirap. di ba? Ang ganda sana niya kung ganyan sa Pilipinas may ganyan matik sa mga nasa laylayan na parehas yung trato doon sa mga may pera. Ba maganda yan. Kaya lang ang tanong ko diyan, kailan? Kailan nila may isipan yan ng mga politician natin na tumatakbo ngayon? Di ba? Matatawa ka lang talaga sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Mga kapatid, as I close, maikli lang naman to kasi wala po
tayong wifi ngayon, nakadata lang po tayo, baka bigla ako mawala sa ere. I'd like to close with this, mga kapatid. Yung malasakit sa kapwa, importante. Yun ang maganda sa atin kasi built-in sa Katoliko ang gumawa ng mabuti. Ituloy lang po natin yan. Huwag na po tayo mag-interview kung Katoliko ba yung tutulungan natin. Di na po kailangan yun. Malalaman naman ng tao yan later on kung ano man ang ginawa mo mabuti sa kanya. Yung iba nga hindi na nagpapakilala eh. Maraming ganong Katoliko gagawa ng mabuti, hindi na nagpapakilala. Hindi nagpapakilala. At mas paganda po yun. Diretso lang po tayo mga kapatid. Katulad ni Jesus, pangalawa, in-offer niya yung kanyang service for free. Mga kapatid, kung may magagawa tayo, hindi ko naman sinasabing magpagaling tayo. No? Wala naman tayong capacity, lahat na Katoliko sa Pinas na magpagaling. Yung bang tumulong ka sa kapwa mo sa community na may dadalhin sa ospital, yung mga practical, di ba? Maganda ho yun eh. Pangalawa, yung attitude ni Jesus na voluntarily ho, nag-minister siya sa tao. Pwede natin ma-apply yan sa atin, sa ating buhay. Pag naglilingkod tayo sa simbahan, yung voluntary na paglilingkod, bagamat lahat tayo may mga pangailangan, pero mas nauuna, nagmo-motivate sa atin yung love. Nagmo-motivate sa atin, katulad ni Jesus, yung compassion sa tao. At yung mga material na yan, it follows na lang. It will follow na lang po kasi hindi ho nagpapabayaan Diyos sa atin ng mga naglilingkod. Katulad sa mga pare, sa mga madre natin. Sakripisyo ho yun, yung mag-train sila ng 10 taon sa seminary. Hindi ho biro yun. At naniniwala po tayo na ang sinumang individual na Katoliko na maglilingkod sa Panginoon Diyos, na andun yung blessing ng Panginoon Diyos at hindi sila pababayaan. Kasi sakripisyo, iiwan nila yung pamilya nila, etc. But again, sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na andun yung nakabuntot lagi yung blessing ni Lord. Tandaan natin yan. Basta obedient ka kay Lord sa kanyang kalooban, ang blessing nakabuntot sa iyo. Hindi ka tatantanan ng blessing, nakasunod lang sa iyo yan. Doon lang yan sa mga Katoliko na seryoso sa kanilang Christian life. I'd like to encourage you, kapatid, manatili kang Katoliko. Hindi mo kailangan pumunta sa Protestante, mga evangelical. All you have to do, tumayo ka bilang nabinyagan, bilang anak ng Diyos, bilang pinatawad sa iyong kasalanan, diba? Bilang sundalo ng Lord. Missionary po tayo, whether you like it or not. Missionary ka. Kapatid, tumayo ka bilang Katoliko. Tindigan mo yung katotohanan. Tindigan mo yung pananampalataya. Magkaroon ka ng tamang balanse sa doktrina at sa pamumuhay. Magkasama po yan. Hindi pwede magaling ka lang sa aral na simbahan. Dapat yung buhay natin, magkasama yan. Naapektuhan yung pamilya mo, patuloy nating minamahal, naasikaso yung ating pamilya at mga anak. Sa community may pakialam tayo. Yan po yung Katoliko matino. May takot kay Jesus Christ, hindi gumagawa ng kasalanan, hindi sinasadya. Inaayos yung pamilya, okay ang dealing sa kanyang sa community, at nabubuhay na may kabanalan, mga kapatid. At kasama rin dyan, aktibo ka sa gawain ng Panginoon Diyos. Tandaan mo, niligtas ka ni Jesus Christ. Naging miyembro ka na simbahan ng Panginoon Diyos, hindi para magpa-cute. Bagamat yung cute natin ay Catholic until the end, pero habang lumalaban ka, habang nasa journey tayo, mga kapatid, nagtatrabaho ka sa ubasan. May ginagawa ka, hindi ka nagpapasaway. Hindi ka nominal na Kristiyano na pasimba-simba lang. Pag nagkasakit, saka nagsisimba. Pag nadali yung negosyo, naalala ang pagsisimba. Hindi ho ganun. Practicing Catholic tayo, mga kapatid. Napakarami natin sa Pilipinas. Pero ilang porsyento yung tapat sa Panginoon? Ilang porsyento yung tapat sa ating simbahan? Ilang porsyento yung talagang sigurado? Ang relasyon kay Kristo. Magandang balikan po yan, kapatid. Let us reflect sa Word of God ngayon at samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos
sa mga endeavor natin sa ating malasakit, sa ating kapwa. Unahin natin yung pamilya nating kapatid. Unahin natin yung ating partner, yung ating mga anak. Okay? And then yung ating community. Yung nasa parokya, huwag natin kakalimutan yung makasama natin sa simbahan. if you would like to talk to me personally, you may do so. 0950-266-9596. Available ako ng at least isang oras sa isang makakausap ko. Hanggang doon lang po ako kasi kung marami po kayo, kinakailangan mahati ko rin yung aking panahon para po sa inyo. Straight to the point lang yung usapan. Hindi para mas marami tayo mapag-usapan. Diretso lang kung ano yung issue. Tapos mag-o-offer tayo ng dasal para sa inyo at yung panahon para makinig para sa inyo mga kapatid. Yan man ay usaping puso, usaping pag-aasikaso sa mga anak, relasyon sa mag-asawa. Nagpo-provide lang ho tayo ng counseling. Opo. Hindi ho ako nagbibigay na advice. Counseling po yung ginagawa ko. Salamat po sa Panginoon sa opportunity ha, mga kapatid, na binibigyan nyo sa atin. Alright, gusto ko lang batiin bago tayo mag-pray maya-maya. Yung aming obispo dito sa Negros, sa Diocese ng Bacolod, si Most Reverend Patricio Buson, sa aming SOCOM Director na si Reverend Father Marvin Labasan, at sa station po ng DYAF, ang nagmamanage po ang OIC, si Reverend Father Dominic De Ramas, at kasama yung station admin in charge na si Engineer Joseph Gabriel Murillo. At sa buong technical support ng DYAF, shoutout ko po sa oras na ito, ang aming broadcast engineer na si Carl Clarito, si Sir Stanley Ligna, si Ma'am Angel Poderoso, at sa kanilang marketing arm na si Ma'am Sidel Blin at si Archie Sembran. Sa transmitter, si Sir Edward Muliken at si Sir Edgar Moncada. Opo. Binabati ko rin po yung aming spiritual advisor ng CFD, si Reverend Father Brethren Ray Gamala po. At sa CFD Parochial Advisor kay Reverend Father Jonas Umagaysay, siya po yung parish priest ng Our Lady of Lourdes sa Granada. Ganon din kay Reverend Father Hubert Abellana, ang parish priest sa St. Teresa of the Child Jesus Quasay, parish sa Barangay 35. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din po ang Apostolate of Divine Mercy sa Barangay Sang Birhen, sa Apostles of the Holy Cross of Jesus. Ganon din ang Knights of Columbus, Council number 15237, ang Couples and Singles for Christ, ang Legion of Mary, ang El Shaddai, ang Diyos Gugma, kag sa tanan ng mga katekista, kag COLA members po. Opo, maraming salamat po. At siyempre sa presidente po namin ng CFD rito, kay Bro Christian Paul Gailan, kay Bro ang presidente, si Bro Harvey Angke ang vice, si Bro Jerry Loquiles ang secretary, si Bro JB Akma ang treasurer. Kasama rin namin si Apple. Magandang umaga Apple uli. At si Al Manila na kasama din namin. Opo. Si Doc Ray Entila ang National Board of Governors. Maraming salamat Doc Ray sa buong pamilya. Sino pa ba? Si Rodrigo De Nicolas, ang auditor po at ang kanyang buong pamilya. Si Richard Dalogdog, magandang umaga bro, ang PIO namin. Si Melchor Valenzuela, ang Sergeant at Arms at ang kanyang buong pamilya. Opo. Si Doc Reynold Navarez sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sino pa ba yung nandito? Ay, shout out kay Reverend Father Henry Pineda, diyang Little Way Seminary, Kabangkalan, Pads. Magandang umaga po. At kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa inyo.
Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy. Magandang umaga po, ganun din kay sa mga elder na si Bro Pabs Gonzales, John Inglis. At sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, at Bro Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali, gabi mga kapatid. God bless kay Romel Jerry Natalio. Maraming salamat po. Shout out kay Father Edito Banyo, kay Father Albao sa San Isidro Parish, Banay-Banay, Davao Oriental. Galing yan kay Rene Boy Kalimpong. Shout out sa inyo mga pads. Shout out din kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Shout out po sa inyo. Salamat po. At sa mga overseas natin, salamat po sa inyong pagdadasal at suporta sa ating broadcast. Sosimo Inodio Jr. ng Ireland, Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang, Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete sa Greece, Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, Kaita Arnel Jawad Sigosio sa Malaysia, Usting Fabon Rubines Umpad, Siri sa Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, Rego Perocho sa Kuwait, Alan Janeta sa Hungary, James Walter Hibanada Tapik sa Canada, Enteng Narem sa Libya, Eric Cordero sa Singapore, Ariel Berge sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang grupo po ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod ay nasa DYAF na po sila. Pag Sabado, Historia Sagrada, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pag Sunday, ang Diwan nga Dalan, alauna ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Nandiyan po sila Bro Christian Paul Gailan at yung aming Vice President na si Bro Angke, si Bro Akma, at ganoon din si John Paul Ruby ay naandyan din po. Mga kapatid, suportahan nyo kami sa CFD. May mga binibenta po na ilang mga items. Punta kayo sa Catholic Merchandise ng FB page at makikita nyo ron yung mga iba't ibang klase mugs, mga t-shirts na binibenta po namin. Para po saan yan, Brad Calix? Para po yan sa mga lakad-lakad po namin. Nagpupunta sa mga pa-seminar sa iba't ibang lugar sa Negros. Wala po kasing pondo na ibinibigay sa amin ng parokya. Opo, kaya po, yan po yung maliit na paraan lang ng grupo para makaipon ng pamapamasahe po. Suportahan niyo po ang grupong Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Punta kayo doon sa FB page po namin na Catholic Merchandise. Available po lahat ng mga sukat ng mga t-shirts at mga kulay. For more information, 0992855025 po. Yan. Sige, yun nandito ngayon, si Brad Ang Cortez. Brad, maraming salamat. Salamat for joining at sa pag-share ng ating videos sa Southwind Garcia. Well done. Good morning, watching from Lumbia, Cagayan de Oro. Salamat po sa Well Done family. Elizabeth Baknat, maganda umaga po. Salamat for joining. Kay Junior Coronel, salamat. Sa aking may bahay, salamat po sa pag-join. Bobby Taruk, sabi niya sa Amerika po, ibang bansa, kahit yung mga homeless at pakalat-kalat sa daan, kung may mga insidenteng hindi mabuti o aksidente, agad nagre-responde ang mga medic at otoridad ayon sa kanilang misyon at trabaho. Salamat Bobby Taruk. Sa insight kay Rosa Tadeo. Mapagpalat magandang umaga Brad Calix sa inyong buong pamilya at sa lahat ng mga kapatid po ngayon na nanonood sa iyong broadcast. God bless. Salamat kapatid na Rosa dyan sa Hong Kong. Patricia Marie Kaintik Dioda. Good morning po. God bless po sa inyong buong pamilya. Salvacion Labanasia. Magandang umaga ate. God bless po sa buong pamilya. Si Mendoza Dani. Salamat for joining kapatid. God bless sa buong pamilya. Mendoza Dani. Pipito Barbon. Salamat sa pag-join. Si kapatid na Arturo Pagatpatan, salamat po sa inyong pag-share din ng ating video.
God bless sa work. God bless po sa inyong pamilya. Kay Ate Corazon Gagi, good morning po bro. Have a nice day everyone. Sabi niya. Salamat Ate Corazon. Si Jermilyn Honasan, Balahadya, good morning. Alvin Bahan, salamat po sa pag-join. Kay Ate Ya Montejo, salamat. Kay Bro Levi Posadas, salamat po sa inyong pag-join sa broadcast. Raydan Garcia, salamat po. God bless. Nida Manday Dilaonon, salamat po sa pag-join. Kay Apple, salamat Apple. Bobby Taruk, at sa iba pa ng mga hindi natin nabanggit. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. We'd like to pray for our Pope Francis. Patuloy siyang kahabagan sa kanyang pangkalusugan. Sa kanyang mga schedule po sa buong linggo na to, samahan niyo po siya at ingatan po sa mga biyahe. Yung aming mga cardinal po sa Vatican, sa Rome, patuloy niyo silang ingatan. Good health din. Sa iba't ibang roles po nila, pinagdadasal po namin ang mga archbishop, bishops, monsignor, lahat ng religious orders po ng Catholic Church. Patubayan niyo po sila na magampanan ng kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lalo na yung mga kaparian dito sa Pilipinas. Nagdadasal po kami. Ilayo niyo po sila sa mga bagay-bagay na magpapahina ng kanilang patotoo bilang mga pare. Hindi sana sila masangkot sa iba't ibang mga bagay na lalayo ang mga parishioners. Kundi hindi lang maging mahusay sa pananalita sa pulpito pag Sunday o sa araw-araw na homilies, kundi may ipakita rin ho nila sa kanilang pamumuhay. Alam namin na may mga paring nasasangkot sa hindi magandang bagay, pero patuloy pa rin po ang tiwala namin at dasal para sa kanila. Kailangan nila ng dasal po namin. And we're asking you, Mama Mary, to intercede po para sa kanila. Nagdadasal po kami yung nangyayari na ayon sa balita na may mga van na nangunguha ng mga bata. Lord, hindi namin alam kung ano yung nasa utak ng mga tao, bakit nila ginagawa yon. For sure, wala silang takot sa Diyos. Dahil po sa pera, marahil ang motibo. Nagdadasal kami yung mga parents na sana po ay maging maingat sa mga nangyayaring ito. May mga na-abduct na mga individual sa Pilipinas ayon sa balita na nababasa namin. Nagdadasal kami for their safety. At yung pinaka-mastermind nito, sana magkaroon siyang realization na mali ang kanyang ginagawa. Nihiling po namin ang inyong patuloy na pag-protect sa mga individual, lalo na sa mga kabataan. Nagdadasal po kami na maging maingat kami ng mga magulang na talagang tutukan namin at alalayan yung aming mga anak sa pagsundo paghatid sa paaralan, sapagkat pasama ang takbo ng sanlibutan araw-araw. Pero salamat sa Diyos na meron pa rin kaming pag-asa sa kabila nito, sapagkat hindi magtatagumpay sa dulo ang dyablo kundi ang Panginoong Hesus. Lord, yung mga kasama namin dito sa broadcast ngayon, kami nagdadasal na magandang kalusugan. Samahan niyo po kami sa maghapong ito ng Lunes, ma-enjoy namin ang inyong presensya. Yung mga estudyante ho na magtitake ng kanilang exam sa tanghali, bigyan niyo po sila ng good memory at sana ho maipasa nila ang pagsusulit. Patuloy pa rin kami nagdadasal para po sa miracle para sa aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Salamat sa mga kapatid na patuloy siyang pinagdadasal. Maraming salamat, Lord, sa mangyayari sa aking may bahay sa taon na ito. And we are expecting miracle from you. Ino-offer lang po namin ang kanyang sitwasyon. Salamat sa mga kapatid na sinasamahan kami sa aming journey. Maraming salamat po. Salamat sa inyong salita. Tulungan nyo kami, yung malasakit sa kapwa, dire-diretso pa rin. At maging compassionate kami at maglingkod kami ng maluwag sa aming puso
sa ibang tao nang walang ibang motivation kundi ang pagmamahal. Katulad ni Jesus. Lord, help us to live like Jesus sa maghapong ito. Maraming salamat po. Pinagdarasal namin yung mga OFWs namin sa iba't ibang kontinente, lalo na sa Saudi Arabia, na mga minamaltrato ng kanilang mga employers. We just pray. Tulungan niyo po ang Department of Migrant Workers na gaasikaso sa kanila. At pinagdarasal po namin yung mga agency na mga gumagawa ng di maganda, napipiligro ang mga taga-probinsya na nagtatry lumabas ng bansa para maiahon sa buhay ang kahirapan sa kanilang pamilya. Nagdarasal po kami ng inyong kahabagan sa mga politicians na tatakbo itong Mayo. Tulungan nyo kami na maiboto yung tamang tao sa tamang posisyon. Yung patuloy na problema sa bulkan ng Canlaon dito sa Negros, pinagdadasal po namin ang inyong proteksyon sa mga tao na nasa ibaba lang nito, yung mga municipalities na tatamaan nito, at ang karamihan sa kanila ay lumikas na sa medyo malayo-layong lugar. Lord, pray kami sa aming gobyerno, tulungan niyo po ang aming presidente, bagamat may problema ngayon ang aming vice president sa issue ng impeachment, pagkagayunman, samahan niyo po ang aming gobyerno na si Kristo pa rin ang maging sandigan ng mga ng executive branch. Ganoon din ang legislative. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Samahan niyo po kami at maraming salamat sa lahat. Sana humaayos na itong wifi para dire-diretso ang broadcast mamayang gabi. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, mamayang gabi, may panauhin tayo. Lord willing, makakausap tayo tungkol sa PREX, no? Explain sa atin ano ba itong PREX na to. Lord willing, mamayang gabi matuloy ito kasi mahalaga na maintindihan natin na sa Katoliko pala maraming mga maraming mga apostolate o mga ministry na kailangan din na maging aware tayo na meron palang ganon. At ipagdasal natin yung mga tao na involved dyan kasi kasama natin yun Opo. Pakisuportahan niyo po ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Please subscribe. Konti na lang ho mga kapatid at patuloy natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa ating ginagawa. Doon po natin pinopost lahat yung mga daily reflections natin. Monday to Sunday. Ipag-pray po ninyo. Suportahan po natin yung YouTube channel. If you would like to help the ministry or to partner with Brad Calix, just let me know. Nandiyan naman kung saan nyo ipapadala yung inyong tulong pinansyal. At ito po isang appeal para sa gawain ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa mga tumutugon at kinukonsider na tumulong etong taon na ito. Pakisabi lang po kung saan po, para po saan yung itutulong ninyo. Or you can donate. Marami tayong kailangan dito sa studio na mga dapat pambilhin para mag-level up po yung ating pag-ministeryo. Sana ho, magkaroon tayo ng patuloy na partnership. Maraming salamat sa inyo at bahala na ho si Lord sa inyong mga pangangailangan, mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.